all-time high si gold. Now, the question is, hanggang saan kaya aakyat yung gold? Siyempre, di naman natin pwede hulaan yan. Kasi like, remember last time, we were talking about support and resistance. If saan madalas nagbabounce yung presyo, yun yung pinaka-key level niya na tinatawag natin support and resistance. Now, the question is, what if wala ng resistance? What if nabasag na siya? So, ano ng basis natin hanggang saan siya tataas? Kumbaga, kung yun yung ceiling natin, yung kisame natin, nabasag na siya. And now, hindi natin alam hanggang saan sa langit siya aakyat. Kasi ang pinaka-agony mo ngayon, trending up yung market. So most definitely, hindi ka pwede mag-sell. But there's also a fear na mag-buy. Kasi hindi mo na maalam hanggang saan yung ceiling niya. Hindi mo alam kung hanggang saan yung bubong niya, kung aakyat pa ba to. So meron ding probability na anytime babagsak ang gold. Kasi overbought na siya eh. And now you're being trapped sa situation where nag-aantay ka ng mga confirmation na hopefully anytime soon babagsak na siya. Pero hindi ganun nangyari kasi tuloy-tuloy pa rin yung pag-akyat niya. So there's this one tool na ginagamit ng mga traders para ma-determine kung hanggang saan aakyat or babagsak ang isang asset. And they call it Fibonacci expansion. So what is Fib expansion? It is a tool that projects the future target zones after a retracement. I'll give you a relatable analogy. Apply the analogy sa lobo. So, initially, ang expectation lang natin, itong lobo na to, aakyat lang siya hanggang dito sa kisame. Ito sa kisame, ceiling. However, ang nangyari is, yung lobo is lumagpas, umakyat siya. Napunta dito yung lobo. Sag niya na itong ating kisame. So, ang nangyari is, breakout na siya. So, the question is, hanggang saan kaya lilipad yung lobo? Ngayon, ang magiging basis natin dito is yung iba't ibang level ng probability na aabutin niya. Okay? So, sa langit, meron tayong tinatawag dito na is first area, this is troposphere. Okay? Mga 12 to 50 kilometers to, di ba? So, ngayon, kung umakit na yung lobo natin dito, ayan na yung lobo natin, sorry, yung drawing ko. Yung lobo natin, dito na sa troposphere. So, ito yung first level na resistance na potentially pwede niyang puntahan. But, pag binasag niya ulit to, tumakyat pa siya, next target na natin is stratosphere, di ba? Sphere. Pwedeng umakyat ulit dyan. Stay mo na saglit pala muna dito yung lobo. Ayan, mag-stay mo na siya dito saglit. And then, akyat na siya ulit dito. At, dito na siya sa ba't naging tao? At nandito na siya sa ating stratosphere. Okay? So, ito yung next na pala niya ang puntahan na resistance. Now, kapag ito, binasag niya pa rin at umakyat pa rin siya, then, meron another level na naman to, which is mesosphere. Next is exosphere. So, kumbaga, ito na yung matataas na level, di ba? May level 1, level 2, level 3, level 4. Hindi natin masabi hanggang saan aakyat tong lobo na to kasi anytime itong lobo na to pwede siyang pumutok. Okay? At bumagsak, pabagsak ulit dito. Di ba? Maritira na lang sa kanya syempre yung tali niya. Di ba? So, most traders, ang inaabangan nila is yung pagbagsak. Magkaroon na ng dito, ng, kumbaga, ng rejection. And then, magkaroon na ng mga confirmation dito na magkakaroon na siya ng pagbagsak. However, since yung market is tuloy-tuloy dahil nga sa fundamental news na nangyayari about the tariff, about the mga war, about the Fed rate cut, then, ayan, paakyat siya ng paakyat. The question is, syempre, hindi natin alam hanggang saan siya aakyat. Now, yung Fib expansion, tinutulungan tayo para malaman natin hanggang saan yung mga next areas na pwede nating makonsider na next resistance niya. Kahit na wala pa siyang basis, kahit na wala tayong resistance doon, kahit na andito lang yung ating pinaka-resistance, diba? So, ito yung purpose nun. So, I hope na gets nyo somehow yung analogy. So, naka-replay mode tayo. Nandito tayo sa daily time frame. So, kung mapapansin nyo, ranging siya for the longest time. And now, finally, ay binasag niya na itong ating resistance. Ito yung ating pinaka-resistance. Yan. So, the question is, hanggang saan kaya aakyat to after yung basagin to, diba? So, now, ang gagamitin natin is Fib expansion, wherein makikita natin dito sa mga tools. So, sa trading view, itong tawag sa kanya, trend-based Fib extension. Ayan. So, meron tayong tatlong points dito. Swing low, swing high, and yung retracement. A, B, C. So, ito yung pinaka-swing low natin. Lalagyan natin dito sa pinaka-swing high, and then dito sa ating retracement. Ulitin natin na. From the swing low to swing high to retracement. Okay?
So, kung mapapansin nyo, meron siyang mga levels dyan. Ayan. So, ang pinaka-zero natin is kung saan siya nag-retrace, which is this area, which is anong price to? 3315. 3315. And ang pinaka-1 natin, which is ito, ayan, kung mapapansin nyo, dito siya nag-bounce. Ayan, which is tama. Ayan, nag-bounce siya dyan. And ang pinaka-golden zone natin, which is this one, itong 0.618, ito yung ating pinaka-golden zone. Which is kung mapapansin nyo, ayan, nagkaroon siya ng retracement dyan. So, yung mga week na yan, na binalikan niya yung part na yan, it's an indication na, okay, ni-respect nila itong ating golden zone. And after that, umakta siya ng tuloy-tuloy. So, ngayon, yung expansion niya is hanggang saan kaya ito aakyat? So, ngayon, meron tayong level dito, 1.618, 2.618, and 3.618, and 4.236. So, this is the first level na pwede niyang ma-hit. The next level na pwede niya ring ma-hit. Third level na pwede niyang ma-hit. At fourth level na pwede niyang ma-hit. So now, you have 4 levels of probability kung saan pwedeng umakyat yung gold. Now, naka-replay button tayo para makita natin talaga kung nire-respect niya ba ito nasa fib expansion. So now, i-play na natin siya. Ayan. Mapansin nyo, napunta siya dun sa 1.618. And binasag niya yung 1.618 because sobrang lakas talaga ng volume ng mga buyers. And that is because of the Fed rate cut, diba? Now, the next question is, hanggang saan ba kaya aakyat to? Aabotin pa kaya siya ng 2.618? So, balik tayo sa, fast forward ulit natin. Paakyat pa rin siya. And then, ano yung nakita nyo next candle? Nagkaroon siya ng retracement. Ayan. Nagkaroon siya ng retracement sa area na to. So, nirespect niya itong 1.618, guys. And this gives an idea na, oh, we have a support. Okay. We have a potential to buy kasi gumawa siya dito ng new support. This is a retest. So, tingnan ulit natin yung next candle, ha. Ayan, umakyat na siya ulit. Ayan, no? Now, for our next ceiling, we have an idea na, okay, aakyat na siya ng 2.618. Though, kahit na wala pang record ever na pumunta na siya dito sa presyo na to, which is, anong presyo? 3642, which is another all-time high to, guys. Kahit na wala tayong resistance, but because of the fib expansion, nalaman natin na potentially pwedeng umakyat yung presyo sa 3642. Now, gawa tayo ng another na, ayan, fast forward natin. See? Umakyat siya. Okay? Umakyat pa rin siya sa 2.618. So, another all-time high na naman to. Tingnan natin yung mga next candles. Okay. So, nagkaroon na naman siya ng bearish candlestick, which gives us an idea na, okay, nire-respect niya itong area na to, itong level na to, itong 2.618 sa fib expansion. So, tingnan natin kung ano na mangyayari dyan. Okay. So, ngayon, yung presyo is nagko-consolidate na siya sa zone na to. Diba? So, ngayon, this really gives an idea na, okay, nire-respect niya pala talaga yung expansion. That is why, ayan o, nagkaroon ng somehow tug of war yung buyers and sellers sa zone na to. Kasi yung mga sellers, they're trying na ibagsak na yung gold. However, because of the fundamental news na nangyayari, tuloy-tuloy pa rin yung akyat niya. So, tingnan natin ulit pa, ayan. Kung nag-create na naman siya ng another na all-time high. Now, ano yung next? 3618. And now, ito na yung level ng area natin wherein kung saan na siya nagko-consolidate right now. Which is tama si fib expansion. Nagdedwell yung presyo kung saan yung mga sinasuggest niya na probability na pwede natin gamitin as our resistance, diba? Now, for our next target, since nagkaroon ng retest dito sa 3642, yan, nagkaroon ng retest at nire-respect ng candlestick itong level na to, then there's a high chance na potentially, ang next na magiging resistance na natin is 3766. Ayan, 3766. So, nakita nyo yung power ng fib expansion. It gives us realistic targets instead na nanguhula tayo. Kasi ang fib extension or fib expansion, hindi po yan parang fortune telling, na meron kang bola, ng kristal, na huhulaan mo hanggang saan aakit yung gold, no? It is a map of probability that there is a computation. Medyo madugo yung computation niya na ayoko na-discuss dito. Kasi hindi ko na dinidiscuss yan kasi kaya nga ginawa tong fib expansion para hindi tayo mag-compute na mag-compute. Pero meron niyang mathematical computation. And honestly, it really works. Most probably kasi siguro marami nang gumagamit ng tool na to. That is why nagkakaroon din ng reaction talaga
dun sa mga key level areas na yun. Kasi maraming gumagamit. So, yung psychological and emotional effect nito sa mga traders is nagre-reflect at nagiging footprint siya dito sa ating chart. So, ayun lang guys. For our next target, it's 3766 per ounce sa gold. So, I hope na naging valuable ang ating lesson for today. So, if you want to learn more about trading, gusto yung mag-deep deeper pa, para mas matutunan pa, kung paano pa kayo mas gagaling sa pag-trade. And syempre, para mas maging profitable. And magkaroon din kayo ng mga community na meron din talagang desire na matuto rin sa trading. Then, Legendary Trading Academy is open for you guys. We have face-to-face classes, we have online classes, weekends, weekdays. Just visit my website, www.legendarytradingacademy.com, or bisitahin niyo lang yung ating Facebook page, Legendary Trading Academy. Mag-ingat po kayo sa mga posters kasi marami po tayong mga fake accounts. Ingatan niyo po yung mga hard-earned money niyo. So that's it for today. Happy Monday!